Hello, everyone. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Guys, rinig nyo ako? Good evening. Mark Ian, hello. Kay Madam ba? Anong meron kay Anita? Guys, chill lang to na live kasi wala naman tayong topic. Usap-usap lang. Current na pageant ngayon, supranational. Pero ang supra, wala namang eksena pa, puro ganap-ganap lang. Nakikita ko lang story ni Tara, ni Kenneth. Wala namang activities. Weekends ang pageant ng mga kings. Opo. Magkasabay po ba yun? National Universe, tsaka yung kay Brent Culture. Ang bilis no, Sir Jeps. Kaya na nila yun. Si Marcus, kaya na niya yun. Si RJ, kaya na rin na niya yun. Si Brent, hindi ko sure kung kaya ang back-to-back. Doon ako 50-50 kay Brent kasi kaya naman ni Brent. Pero hindi ko sure yung organization kung kaya ng back-to-back. Mauuna pala si Brent. Talaga. Mauuna si Brent. Si Jake kaya niya din yun. Mukhang kaya ni Jake. Based sa roster ng candidates. King El Tucuyo si Pangasinan sa BBP. Hindi din. Hindi na yun maingay yung candidates ni Pangasinan eh. So, gandang-ganda ako sa kuya. Is BBP, kailangan pa ng more practice. Pero may potential siya. Maganda yung kulay niya, magaganda yung mga gowns na ginamit niya, mga Rian Fernandez. Pero malaki yung potential niya. Acting skills na MMD sa Encantadia. Hindi kasi ako nanonood ng Encantadia eh. Hindi ako nanonood ng Encantadia, hindi ko masabi. Pero nakita ko na mag-acting si MMD doon sa iba niyang stint. Okay naman, natural lang. Pero syempre, iba pa rin yung mga artistang heavy acting. What can you say sa mga OOTD ni Tara sa Supra? Yung OOTD niya okay naman. Pero sa makeup niya, masyadong heavy ang mga makeup niya. Pero nagigets ko kasi sa Supra, ganun. Miss Philippines Earth, sino predict nyo? Joy Barcoma as of now. Ask ko lang kung final na ba yung candidate sa ME. Hindi pa ata. Kasi hindi pa naman sila nagpe-press presentation. So long na wala pang press presentation, then siguro may mga dadagdag pa dyan. Especially yung mga nasa Philcoms. Tiny Elephants. Mas bet ko pa rin ng 1 month preparation after winning kesa sa 1 year mahigit. Tiny Elephants gets. Ako din, mas bet ko yung 1 month lang na preparation kasi nandun pa yung hype, nandun pa yung excitement. Nandun pa yung excitement, 'di ba? So, yung yung alam mo yun, yung laban mo, magiging kapanabik pa dahil kakapanalo mo pa lang. Kaysa dun sa 1 year yung preparation, nakakainip na. Tsaka nagbabago din kasi, nagbabago yung mold mo, yung katawan, ganyan. Mark update kay Tara. Masaya naman siya. Sa stories niya lang ako nakiki-update. Masaya naman siya. Walang major activities. Mga ganap-ganap lang. Kunyari, kakain, fitting, magpa-practice, ganun. Tapos, based sa stories niya, yun nga, happy naman siya. Sabi ni Cray, MU Atisa, MI Mirna, ME Joy, MS Tara. Yung ME Joy, syempre hindi pa tayo sure dyan. Adam, ayan, Kuya Carl, any thoughts malakas ang International Globe this year? Mirna Esguera, nalalakasan ba kayo kay Mirna? Hindi ko pa masabing malakas, pero Katrina Johnson, yun yung nasasabi kong malakas. Annabelle McDonald, oo. Kinakabahan. Alam natin yung kakayahan ni Annabelle McDonald.
Kinakabahan lang ako kasi kakapanalo lang natin ng 2021. Nag-runner-up pa tayo last year. Baka yung list na spot na makuha natin, runner-up din. 21, 22, 23, 24, 25, 4 na taon. Kaya na bang makakorona? Your bet for Miss Grand Philippines 2025, sabi ni Tiny Elephants. Si Anita. Pero guys, may di ba sabi may mga hahabol pa. May isa pang sasali. Ito, confirm ko na kasi di ba sabi 5 daw yung hahabol na i-announce sa 20th, which is Friday. So, yung 5 yun, kilala natin. Yung isa doon, confirm ko na kung sino. At alam kong kilala nyo na siya. Kilala nyo na kung sino. Oo. Siyempre, ayoko lang sa akin manggaling, pero malalaman natin sa 20th. Dami daw natin iba back-to-back, sabi ni Cray. Some of the pageants na iba back-to-back natin ay yung mga minor. Kaya minsan ayokong manalo eh. Yung mga, minsan may mga eksena tayo na sana manalo yung Philippines, ganon. Pag feeling ko, hindi yun yung right na girl na dapat makakuha ng title. Minsan, hindi ko na rin wini-wish na sana manalo. Or hindi ko na rin hinihiling, ganyan. Pag feeling ko, hindi yun yung right na girl. Kasi, ang hirap sundan minsan ng back-to-back. Yung alam mo yun. Ganon. Sino mga crossover sa Miss Philippines Earth 2025? Sabi ni 1, 2, 3, 4, 5. There are 3 notable crossovers sa Miss Philippines Earth. Ayun nga, Joy Barcoma, Liz Mabaw from Binibining Pilipinas, and Angel Rose Tambal from Miss Universe Philippines. There are only 3. 3 lang talaga. Mark, yes, letter S, as in snake. Favor ka pa pag sumali si Gazini, tas siya nanalo. Kung siyang nanalo, okay lang. Pero hindi na ako favor na sumali pa si Gazini. Ang akin lang kasi, bigay na lang sa iba. Una, naniniwala kasi tayo na ang top crown nga sa Philippines at ang number 1 naman talagang number 1 naman talaga, pinakamataas na crown, universe. Kaya yung mga nakapag-universe na, there's no need to prove themselves pa na lumaban pa sa ibang pageant. Kaya naniniwala ako na ibigay na lang nila sa iba. Pero kung yun talaga yung kagustuhan nila, gusto nilang sumali, edi G. At kung manalo, edi G. Kit, hello. Yes, win-win Marquez ako ngayon. Ako, Emerald Green Kit. Pag nag-MU, nag-giveaway to others na daw, sabi ni Mark. Yun nga din yung gusto ko sa buhay. Kasi, ayun nga, there's so many fishes in the sea. Sayang yung ibang girls, yung parang gusto rin natin makita yung ibang girls, like for example Anita Gomez, gusto mo rin silang si Pasco, si Angela Pasco, gusto mo rin makita sa nationals. Si Michelle Arceo, hindi ko na rin ma-push kasi nakita na natin sa RHA. Parang nandun yung alam mo yun, yung hope ko na sana iba naman. Gusto ko makakita ng iba naman sa international stage. Gets nyo? Yun lang. Para naman iba-iba yung mga inaano natin, nirarally. Iba-iba din yung ginagawan ko ng content. Tsaka feeling ko naman, deserve din naman ng ibang girls. Like for example, Anita Gomez. Pabalik-balik na siya sa national. Gusto ko magkaroon din siya ng sarili niyang moment na makalaban naman sana for once sa international pageant. Gets nyo? Ganun. Tiny Elephants, downgrade pa akong sasali, highest na MU crown. Diyos ko. Ayun nga po, diba? Kaya nga po itong mga galing Binibining Pilipinas like Iliana, Chelsea, even Atisa Manalo, nagpapakamatay talaga sila para makakuha lang ng Miss Universe crown. Michelle D, 2 beses po yan gumastos. Sumali ng Miss Universe crown. Ng Miss Universe Philippines para makakuha ng Miss Universe crown. Tapos bilang ngayon, papasalihin nyo lang or irarally nyo lang sa MGI, diba? Kaya okay na po iyon. Maria Isabela David, Mexico, Pampanga, sabi ni Remy. Sabi ni Coke, super downgrade talaga, especially if MU Peach Queen ang sasali sa ibang pageant knowing how tough the competition. Kung mananalo ka, okay lang. Pero kung hindi ka mananalo, sayang. Teka lang, may gumawa pa lang may gumawa na ba?
Wala pang gumagawa, no? Yung nanalo ng Miss Universe crown tapos nag-step down ng pageant. Wala pa, no? Pero meron lang nanalo ng Big Four tapos sumali ng international pageant na mababa. Si Atisa. O, si Atisa pa lang, no? Pero wala pa, no, na Miss Universe. Kasi nga, alam nilang lahat. Kunyari, nanalo na ng Miss Universe crown. Yung second top crown na Miss World, tingnan nyo yung second top crown na Miss World, marami. Catriona Gray, Michelle D. Iba, Michelle D na nga lang, ilang beses sumali ng MUPH para lang makuha yung Miss Universe crown. So yun, Miss Universe talaga. It's always the Miss Universe dream. Miss Universe Philippines dream. Alin na mas mahal sa crown ng Miss Earth, yung flower crown or yung latest crown? Yung latest po, yung maraming bato. Sabi ni 1, 2, 3, 4, 5, for me, Miss Universe to Miss World, ang pinakamalakas. Sikat si Miss World, walang halong chemical. Yung Miss Universe, yung naka-Miss Universe Philippines, na pumunta sa Miss World, wala pa. Wala pa. Miss World pa lang to Miss Universe, dalawa pa lang. Yun nga, Michelle D, Catriona Gray. Di ba kahit yung mga Miss Universe to Miss World, wala din nagtatangka. Kasi nakuha na nila yung Miss Universe eh. Ano pa ba mapapatunayan mo? Nakuha mo na yung MUPH. Ibigay mo na sa iba. Sana bumalik si Iliana next year, sabi ni Adam. Sabi ni Mark, pag pageant veteran talaga, unfinished business ng iba pag di nag-MUPH. Totoo, Mark. Dati, hindi unfinished business kasi ang Miss World Philippines tsaka Miss Universe Philippines nasa iisang franchise, Binibining Pilipinas. Nung naghiwa-hiwalay sila, naging unfinished business talaga sa mga beauty queen kapag hindi ka nakakorona ng MUPH. Yun. Kaya maraming tumawid na nung naghiwa-hiwala yung mga franchise. Andrea Mesa ba yung kalaban ni Alexi? Andrea Mesa? Nag-Miss World yan si Andrea Mesa. Ang nakalaban ata nan si Michelle D sa Miss World. Tama ba? O si Catarina Rodriguez? 2017, o si hindi ko na matandaan, 2017 ata sa Andrea Mesa. Basta Miss World siya, so Miss Universe. Chelsea then World to Universe, correct. Sabi ni 1, 2, 3, 4, pero bakit mas madami ang candidates sa Miss World? Eto, bakit daw mas madami ang candidates sa Miss World? Hindi bumababa ng 90s candidates, 100 plus palagi. Ang sagot po dyan, mura ang franchise ng Miss World. Pag nilalako ni Madam Julia or ng Miss World Organization ang franchise ng Miss World sa bawat bansa, sa maliliit na bansa, sa mga island nation, sa mga kontinente, sa mga maliliit na isla, lalako niya yan, kasama na, baba yung mga franchise. Dito mga bansang to, nagpapadala ng delegates kasi nakapagbayad ng maliit lang. So yun sa performance ni Thornley, nang hinayang ako sa kanya. Isa siya sa mga, dun sa top 40 na girls, syempre si McClelland, nakakapanghinayang kasi performer si McClelland. Si McClelland, si Endicio, pangalawa. Pangatlo si Mia Golosino. Pang-apat, si Jersey Makati. Pang-lima, si Thornley. Pang-anim, si Villarina. Lahat sila, sayang sila. Nag-perform sila, maganda lahat, maganda yung kabuuan nila, maganda yung overall package nila. Swimsuit, evening gown, maganda yung mga Q&A nila, hindi sila mga sound rehearsed. Authentic sila, however, 4 lang talaga yung pwesto. Sayang sila. Imagine niyo kung yung supranational, intercontinental, MGI, ano pa ba yung nawala? Kung marami pang title sana tong mga to. Sayang. Maraming sayang binibili. Yun ngayon. Ano ba? Sinasabi na ba hindi high caliber si mga candidates ng Binibining Pilipinas kaya hindi sila maingay, pero kung tutuusin, yun yung maganda sa Binibining Pilipinas, mga fresh faces. Iba sila sa mga mata natin. Iba yung mga pinakita nila sa mata natin. Kaya, yun, na-appreciate natin. Ranking ng mga international pageants in your opinion and why? Lance, Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth. Yun yung Big Four. Bakit? Kasi ito po yung mga kinalakihan natin. Ito yung nasusubaybayan natin sila yung Big Four. Then next, supranational, pang-5 for me. Then pang-6,
Grand International. The rest, laban-laban na. Rio, wag mo akong i-flood. Malapit na July, wala pa bang official candidates ng Miss Grand Philippines? June 20 ang pagkakaalam ko po. June 20 ang final announcement ng mga candidates. But walang Cosmo December pa. Sana talaga mag-add ng... Ito, Binibining Pilipinas, sabi ni Mark. Sana talaga mag-add sila ng crowd. Kasi, madaming nasasayang na girls kaya nag-over the backward na sa iba. Actually, kasi may concern or may issue dito, Binibini talaga eh. Ang pagkakaalam ko, yung Binibini yung dapat lumapit sa mga pageants, ganyan. Hindi yung, ano ba, yung Binibini, hindi ata sila nag-i-initiate, parang ganyan. Ayun ang, ang alam. Hindi sila nag-i-initiate, hinintay nilang lumapit yung mga pageants sa kanila. So, kailangan mag-acquire talaga yung Binibini. Kailangan kumilos talaga sila. Yun. Kaya ang nangyayari, nauunahan sila ng ibang organization. Like for example, ALB Circle of Pageants. Ayun. Nauunahan. And there are talks na may mga humaharang, pero hindi ko alam kung totoo. Sabi ni Cook, MU page pa lang is so tough na that if you want it, no need to prove anything. Correct naman. Yun nga ang sabi natin. Kailan na Miss International Queen? International Queen, ito yung Kalakirk. July? June ata? July? Miss Intercon matagal na rin pero never na consider as alpha pageant. Ayun nga ang tanong din po eh. Miss Intercon, di ba? Even Asia Pacific, pero hindi sila na-consider as alpha pageant. Ang na-consider talaga as Big Four, yung 4 nga. Siguro dahil na rin sa na-establish nila, back in the days, na-establish nila yung, sila talaga yung inaabangan ng mga tao yearly, sila yung maingay, even wala pang internet back then, or hindi pa ganun kalaganap pang internet, sila na talaga yung maingay, inaabangan. Kaya na-establish nila yung Big Four status. Unlike sa Intercontinental or even Asia Pacific, yun. Kaya siguro wala yung Intercon. Pero sayang nga tong Intercon, sana hindi na lang talaga umalis to sa Binibining Pilipinas. Kasi nung umalis siya sa Binibining Pilipinas, nung bumalik siya sa Mutya, nawalan din ng ingay. Sayang, no? Hindi, yung kumbaga yung interest natin, nung bumalik siya sa Mutya, hindi na ganun kataas. Unlike nung interest natin nung huling nakoronahan si Gabi. Kasi si Gabi ang huling si Gabi ba? Si Gabi ang huling Intercon, di ba? Si Gabi ang huling Binibining Pilipinas Intercon. Tapos yung lumaban siya sa Intercon pageant, grabe yung interest natin. Kasi si Gabi, so, sinubaybayan natin. Pero nung lumipat siya sa Mutya, then pinadala si Iona Gibbs, hindi na ganun ka ingay yung mga Pinoy pageant fans sa candidacy ni Iona. Nawalan talaga siya ng ng saysay. Saysay. Walan talaga ng clout. Kaya iba pa rin pag yung crowd nasa Binibini. So for example, ang Intercon ngayon nasa Binibining Pilipinas, tapos kinoronahan nila yung ibang girls, like for example, Espenido, kinoronahan nila yung mga sikat, or even Dalia Barde. Baka pagdating ng Intercon ngayong December, grabe yung pag-abang natin sa Intercon, di ba? Yun, sayang. Miss opportunity yun sa Intercon. Hindi ko alam kung bakit sila umalis. Syempre, wala rin naman sa control yun ng Binibini. Kung aalis talaga Intercon, aalis sila. Pero miss opportunity talaga ng Intercon. Kaya, decision nila yan, bahala sila. Yung clout rin kasi na 4 na alpha pageant, nagbigay sana sila ng caliber candidates. Bibigyan sana sila ng mga caliber candidates. Miss Philippines Earth Choices, hindi ko ba po alam yung ibang kandidata. Dadaanan ko lang sila sa page, sa internet, sa Instagram, ganyan. Resham sa Ida. Hope bumalik. Ako hindi ko na siya, yung mga 2019 queens, saan nyo pa bababalikin yung mga yan? Saan nyo pa bababalikin yung mga nag-overage na yan? Yung mga 2019 queens. Ako move forward na ako dun sa mga bago, sa mga post-pandemic queens. Ayan, sabi ni Resham, nag-comment siya, I'm here po. Pero yun nga ako, dun ako sa mga post-pandemic queens, mga 2022 above. Sabi ni Kim Dale, wrong move actually ang Intercon. Yun nga yung sabi ko. Jello Visaya, nakakaiyak daw si Andemesa. Naiyak ka kasi
second try ni Ann Mesa, and for the second time, hindi siya naka-corona. But the good thing kay Ann Mesa is, yung second time niya, nag-semis naman siya. Unlike kay Josh Di Maculangan, kay Graciela Leman nung 2022. So, okay na din yon sa naging journey ni Ann Mesa sa BBP last Sunday. Kung last pageant na niya yon, okay na din yon kasi hindi siya naalis sa semis, unlike dun sa ibang girls. And then, wala ganun talaga, 4 lang yung pwesto And, hindi mo na rin matitibag yung 4 na pumwesto. Hindi mo talaga sila matitibag Hindi ka naman pwedeng manalo lang kasi pangalawang beses mo na sumali. Hindi naman sa'yo pwedeng ibigay. Sige, bigay na natin, 2 beses naman sumali kahit sabihin mo may umangat sa'yo. Angat talaga yung 4 Pero may mga hindi nagustuhan yung evening gown ni Ann Mesa. Pero ako gusto ko siya kasi ang linis lang. Ano sa mata, banayad. Gusto ko yung evening gown performances niya. Basta malinis lang talaga. Pablo Mendez yung gown niya Yun ata yung gumawa ng mga gown ni Katrina Legado sa MUPH, Pablo Mendez. Sabi ni Kim Dale, sana daw bumalik ang Supra, tsaka Intercon. Hindi sila papabalikin hindi yung binibining na mag-i-initiate na bumalik sila. Yung 2 pageant na yan na mag-i-initiate na bumalik ulit. Juster, ng thoughts mo kay Galeria? Galeria talaga, ha? Sumali na lang kung sasali. Diyos ko, ang tagal-tagal na. 2019 pa. Naungusan na siya ng ibang mga bago ngayon. Kaya, itong mga to, kunyari, Galeria. Kung may balak yan sumali, sasali yan. Kasi 2019 pa di ba? 2025 na, girl. Hindi tayo pa bata. Kung may balak sumali, sasali yan. Kaso, hanggang ngayon, 2025, wala pa. Di malamang wala. Yun nga, sabi ko nga kanina, nag-move on na ako. Ang nililook forward ko na yung mga post-pandemic queen. Mga post-pandemic queen. Yung mga bago. Sa mga candidate sa Binibining Pilipinas, ma'am, sino bet mo pang bumalik? Guys, sa mga candidate na Binibining Pilipinas, ang pinaka nililook forward ko si Jersey, Makati. Anong apelido ni Jersey? Bakit? Bakit ko siya nililook forward? Kasi, ang ganda ng overall niya. Matangkad si Jersey, 5'9". Babaeng babae. Mestiza, ang lambot. Nakakasagot naman sa Q&A pero more on training pa kasi nagsa-sound scripted siya minsan. Pero gusto ko siya. Makati City, si Jersey. Turnley. Ano pangalan ni Turnley? Pampanga. Yun. Ganda rin ang caliber nun. Sayang din yun Pero wala kasi talaga mapaglagyan na pwesto dun Kaya, yun, hindi rin umakyat. Tapos maganda rin ang height nun. Alexandra Mata. Lagka kuya kasi bagal lang internet namin. Alexandra Mata, yun, kaya niya pa mag-MI sa mga susunod na taon. Same with Jersey pala, kaya niya rin mag-MI sa mga susunod na taon. Thoughts po kay Binibini 30 Antique. Gustong-gusto ko yung national costume niya. Though yung national costume niya, alam ko hindi yun yung unang concept na ginamit yung ganung concept. Kasi nanalo na yung ganung concept sa Miss Planet International. Yung nanalong Miss Planet International na Philippines. Ganun yung concept niya not cause. Pero na-appreciate ko rin naman yung kay Blessy. Pero hindi nag-semi si Blessy, di ba? Hindi ko alam kung ano nangyari. Daming nasayang kay Binibini Tarlac sa Q&A. Yung Binibini Tarlac, guys, di ba, parang naging issue. Nahirapan mag-English si Miss Vietnam. Tapos hindi naintindihan ni Alex. Pinaulit naman ni Alex Mata. Pinaulit naman niya. Tapos nasagot naman niya Ako naintindihan ko naman ang unang tanong ni Vietsin. So wala kay Vietsin ng problema. Nandun sa candidate. At isa pa, may teleprompter. Ang laki-laki ng teleprompter sa harap. Mababasa yun ng candidate. So, ang problem nasa candidate. Wala kay Vietsin. Hindi niya talaga nasagot yung tanong. Sino want pa me mag-Miss World? Marin Tala or Nicole Borromeo? Tala or Nicole? Kim, parang wala naman kasi magandang title para mapunta sa BPCI. Yun nga
Guys, mag-end na muna ako kasi naka-1 oras na tayo. Andrea Endicio. Si Andrea Endicio palakado, no? Palakado siya, nagulat din ako sa kanya na ganun pala siya, ganun yung mga kaya niyang ibigay. Ang naman kailangan i-improve nun, aesthetic pa siguro, yung aesthetic na lang. Kasi alam niyo naman ngayon, dapat ganda, laging nauuna ang ganda. Yun lang, yung maraming aesthetic. Yun lang, mag-end na muna ako. Maraming salamat. Bye-bye. At syempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.